Salmo 5:19, 5:5. Ini ang buhi nga paglaom. Hiyon sa pagtukib sa mga plano sa Diyos sa ato mga kabuhi sa subong, kag bisan pa tudto sa aton walay katubtuban kag ni mayaon nga palaabuton. Good morning and happy Sabbath to everyone. Nalipay kita nga nakalabot kita sining balaan nga adlaw sa aton nga panginabuhi sa bilog nga semana. Isa ka adlaw nga ginaman sa Ginoo nga sa diin kita makapahuway sa kapoy kag lapyo naton nga pagpangabudlay sa anom ka adlaw para masakdag ang kinalanon sa aton mga kaugalingon kag sa aton kaugalingon nga mga pamilya kag sining adlaw nga balaan isa ka malipayon nga adlaw nga sa diin magpahuway kita kag makig fellowship kita sa aton mga kauturan labaw tanan maka-open naton ang aton mahal nga Dios sa pagsimba sa iya sa espiritu kag sa kamaturan akong ginatamyaw sang malipayon nga adlaw nga nagbuhay ang kada isa sa aton labi na gid sa aton mga kabyanan nga nagasubaybay sa ang aton programa there is stasyonan sa Hope Radio 103.1 FM ning ginakalipay naton ang inyo padayong nga pagsubaybay so madamo kita sang mahibaluan may tungod sa plano sa Ginoo sa kaluwasan so para sa aton nga mga tuturan diri sa iglesia sa San Jose praise the Lord nga ginapakamaayo niya kita although sometimes we can experience hardships problems accidents pero gin proteksyonan kita niya tabi brother Mosquera malukso na tani ang motor kay danlog bay Ginoo bulikay ko napalong kag ang kwan akong nga motor kay danlog dito sa bukid pero praise the Lord nga wala gid ko nakalukso kay ko nakalukso ko tapos gid mananami gid man ang Ginoo the Lord is very good. He is always protecting us from any possible harms and dangers so wala gid kita sa rason nga hindi kita magpalapit sa iya hindi kita magtawag sa iya kay sapat niya dayon ang aton nga mga kinahanglanon aton mga pangamuyo so sa aton mga kaabyanan nga ari sa palibot sa aton nga distrito mga kauturan aton dayawon ang Ginoo sining adlaw nga balaan simbahon ta siya kag kabuhi ta permi ang iya nga grasya boten hindi nga magapadayon kita sa pag-alagad sa pagserbisyo sa iya kay siya lang ang maka-provide sa aton mga kinahanglanon so aton mga kabyanan sa iban nga mga distrito mga kauturan mga nagasubaybay man sa aton programa ang aton mga kabyanan mga kauturan nga sa nasakupan sa Bilog nga West Design Conference aton mga kabyanan nga kauturan nga nasakupan sa Bilog nga Pilipinas welcome naton kamo kag aton dapat dayawon ang Dios sing tingob sing adlaw nga balaan simbahon ta siya aton mga kabyanan dira sa Surigao diya sa Isulan si Ma'am Lindsay nagasubaybay siya kung gisa lalo na kung Sabado sa aton nga programa happy Sabbath dira ma'am kag aton mga kabyanan mga kauturan dira sa Zamboanga del Sur Zamboanga Sibugay aton dayawon ang Dios lalo na sa kay Juday
lakan, no? Kabay nga pasalamatan tang Ginoo nga ginsave ang sa kamatayon ang imo nga ang imo bata. Tiyon na sa pagdayaw sa Ginoo subong sa adlaw nga balaan sa simbahan, no? Ang akon mga parintihan dira sa Lawagan Bayog, no? So mag-aman ka muna kag umpisa na kita sa pagdayaw sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo, kay wala man gid kita lain nga kakampi, kabulig, no? Kung sa aton padangin ang balan katabang, no? Sa aton pagpanginabuhi ang aton buhi nga Dios kag manluluwas nga si Ginoong Hesus, no? Ang akon gali nga mga kabyanan, no? Kag mga classmates and roommates, co-graduates, no? Sa 1985 kahapon lang ginumpisa naton nasadyahan ko sa communication naton sa group chat, to. So now is the time to honor God, to worship God, no? Bisan nagblogay kita, no? Bisan nagblogay kita bangod sang aton tagsa-tagsa ka mga handom sa kabuhi, ambisyon sa kabuhi, no? Ang iban sa aton sa diri lang sa Pilipinas, no? Pero ang iban sa aton dito na sa Amerika, dito na sa Canada, dito na sa London, sa Africa, wherever we are, we have to honor God. We have to thank God. Pangod kay siya ang naghatag sa aton sining oportunidad nga pribilehyo, no? So ang ako lang yan ay baluan, ari lang pa yan sa Iloilo mo, no? Pero ako lang yan ay baluan kag handom para sa atong tanan nga magtipunta sa isa ka luog, kaya nagbublagay ta diri sa kalibutan. Ang akong handom nga padayon ta sa pag-alagad, matutong kita sa pag-alagad, mag-alagad kita sa Ginoo, magserbisyo kita sa Ginoo sa matutom, suportahan ta ang bulaton sa Ginoo para dali matapos buligan naton. Kay gusto ko nga magkita kaliwat kung hindi sining dota, kung hindi sa Western Mindanao Academy nga sa diin graduate kita, nag-ulopod kita dito sa 3-4 ka tuig kag nagbululagay, no? So isa lang ang aton handom sa kabuhi kung ara kita sa Ginoo, magkilitaay ka, maghiliupod kita sa tingog dito sa langit nun nga pulayanan nga gidaaman sa Ginoo para sa mga matarong. Amo na akong buhi nga handom, no? Para sa aton nga tanan, mga kauturan, mga kabyanan nga nangin kabahin sang akon nga kabuhi, no? Halin pa sa hasta subong, no? Lalo na sa mga kauturan diri sa iglesia sang or sa distrito sang Sasdahawan. No, so siningaga samtang kita magapadayon sa aton programa, ihatag nato ang microphone kay Brother Mosquera para sa aton nga opening prayer. Mga muya kita, labing balaan, walay katutuban nga Diyos, dalayaw nga may sa siningaga sa adlaw nga balaan, kalipay kami sa pagpasalamat sa imo, sang imo bugos nga pagpakamayo, sa imo bugay nga among gina-enjoy sa adlaw-adlaw, sa kami kabuhi, nagahimo sa bulaton, kag nagapanlakatan, kag sa sining tinion imo kami gintagaan sa kayunan, sa pagpalapit sa imo, sa pagpakabalaan sa adlaw nga ginhatag mo sa amon, kag sa pagpamati sa individu nga mga pulong na makahatag sa amon sindugang pagig nga hibalo sa imo plano sa kaluwasan. Labi na Ginoong ikaw may handom sa pagluwas sa tanan ng mga tawo nga buot magbaton sa kay Ginoong susubong personal nga luwas. Sa sining tinion sa kami naman mga tuon sa bidong nga pulong, kaway pa ang bugana ang bendisyon mga sa amon. Puni kami sa balang Espiritu
mamo ang maga tuytoy kag magagiya sa ang kabuhi, magatag sa kinaalam, agud nga ang mga pulong amon mahangpan, kag ini amon mapikas ang pag-alagad Kristohanon. Dahil sa sinuto yung gilapangabay ko man, kami kamayo kay Pastor Vimy Cortijo. Siya karon magdumalas ng pagtuon, kabay pa nga siya magpamulong ngayon sa inyong kabuton, subong man ang mensahe sa kanantahon na mag-aabri sa among gatsyagon sa pamalandong, sa paghatag sa among inspirasyon sa kami nagpadayon sa pagtuon kag sa pagpamati sa inyong pumupulong. Pa kami ang among mataglamati na makaturan, makabyanan, subong man ang kaparintihan, yaras tag sa mga puluyan na nila, kabay Panginoong ikaw ang hilway sa nanari-sari ng katalagman sa kalibutan. Ilabi na Ginoo sa balatian, sa mga disgrasya kung trahedyaman, na mag-abot, nga samtang kami nagkabuhi sa sining makasala kalibutan, amon ini nga ginaagihan apang tagai kami sing kusog, agod nga kami makalandas sa sining mga ginaatubang namon, labi na sa mga pahito sa kaaway. Agod Ginoo nga kami hindi makaaman sa among kabuhi. Nagibuli kami na magpinadayon ng tubtubgit sa pagbalik sa among manlos sa Jesus. Patawaran kami Ginoo sa among saipanan sa ligad ng minadlaw na Panginoon sa kabuhi, sa pulong, sa buhat, sa panghunahuna. Ini ako ginapakiluoy sa pangalan sa among manlos sa Jesus. Amen. Amen. Good morning. Mayroon akong sasabihin sa iyo na ibig sana'y aawitin ko. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito, mga buhay na inilaan ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ng iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang at tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya. Sa umaga't maghapon ika'y itong-ito sa mga pangyayaring naririnig mo. Minsan ika'y nagtatanong sa sarili mo kung saan patutungo ang buhay sa mundong ito. Sa Kanya mayroong kabuluhan ng iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya inuubos mo ang oras sa trabaho mo upang ika'y lalong umasenso. Mayroon ka bang magdadala sa sarili mo sa lahat ng kayamanan at kalayawan sa mundo? Sa Kanya mayroong kabuluhan ng iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa.
nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Salamat sa mensahe, no? Sa aton nga mga teachers, no? There is AAA, no? Adventist, Antique Adventist Academy. No, so ang pagkanta, pagdayaw, pasalamat sa Dios sa maayong nga mga kaayuhan ginhatag niya sa kada isa sa aton. No? So among gid man ina ang aton nga dapat himuon. Aton siya dayawon, aton siya pasalamatan, aton siya simbahon. Kay gindisenyo kita niya nga mag simba sa iya, mag pasalamat sa iya, no? Now, ang the title of our morning devotional is Worship God, no? Aton kuno simbahon ang Dios. Not by seeking a holy mountain or a secret temple are men brought into communion with heaven. Religion is not to be confined to external forms and ceremonies. The religion that comes from God is the only religion that will lead to God. Ang natuod ko nung reliyon, ang nga halin sa Dios, ang reliyon nga nagadala sa aton sa Dios. Meaning, ang makilala nga amo ni ang reliyon sang Dios nga dapat naton isundon kay nagadala sa aton, nagagiya sa aton sa pagpalapit sa Dios. Oo, may mga reliyon nga nagaako nga Dios nun, pero nagapalayo sa Dios. Oo. Nagatalikod sa Dios. Oo, nagatalikod sa Dios. Kay iban tanan nga mga Dios ang ila ginasimba. Iban nga Dios. So, in order to serve Him aright, we must be born of the divine Spirit. This will purify the heart and renew the mind, giving us a new capacity for knowing and loving God. It will give us a willing obedience to all His requirements. Meaning, nagatuman sa sugo sang Ginoo. Ang reliyon nga nagadala sa Ginoo, mo ni ang reliyon nga tuman sang tanan nga mga kasuguan sang Ginoo. Muna nga kung basahon tatira sa may Salmo, no? Salmo 48. Siling niya, hindi ang tanan nagatawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sang kasuguan sang Dios. Sa Salmo 48 amo na ang kasuguan, ang will sang Ginoo, ang kabubuton sang Ginoo, amo na ang kasuguan sang Ginoo. Sa Mateo 7:21,
amo na siya ang naghambal nga hindi ang tanan nga nagatawag Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kundi ang nagatuman sang kabubuton sang Ginoo sa 48 sang Isayas. Ang kabubuton sang Ginoo amo ang iya kasuguan, all the requirements. So indirectly saying nga ang mga matuod nga reliyon ang nagatuman sang kasuguan sang Ginoo, nagatuman sang iya nga kabubuton mo ng kasuguan. This is true worship. Mo gali ning matuod pagsimba. Magsimba kita, worship God in spirit and in truth. True worship. It is the fruit of the working of the Holy Spirit. Mahimo lamang natin ini nga matinumanon kita sa kasuguan sang Dios kung giyahan kita sang balaan nga espiritu. Ang iba nagasiling wala sang makatuman sila sakto, pero kung sa grasya sa bulik sang balaan nga espiritu, we can do all things, through Christ that strengtheneth me. Ephesians 4:8. I can do all things. However, by the Spirit, every sincere prayer is inundated, and such prayer is acceptable to God. I mean, by the Spirit, every sincere prayer is edited. Buti hindi tandaan gid sang Ginoo, ginatandaan gid, meaning tanan naton nga pangamuyo ginasabat sang Ginoo. Wherever a soul reaches out after God, there the Spirit's working is manifest, and God will reveal Himself to that soul, for such worshipers is seeking. He waits to receive them and to make them His sons and daughters. The Desire of Ages, page 189. Our meetings for worship should be sacred, precious occasion, nothing that savors of an unchristian, unloving spirit should be permitted to enter. For though we not assemble to seek mercy and forgiveness from the Lord, and the Savior has plainly said, with that judgment ye judge, ye shall be judged. Who can stand before God and plead a faultless character and a blameless life? But hindi nga kung tiyon sa paghimaya sa Dios, sa pagsimba sa Ginoo, i-focus ta ang aton nga espiritu, i-focus ta ang aton nga kabuhi. Hindi kay dira sa simbahan dalon ta aton mga istorya sa negosyo, aton mga kalipayan, mga kalautan nga ginahimo ta tong gisa. Well, pwede na to dalon, pero sa pangamuyo itugyan ta sa Ginoo, pinagi sa pangamuyo, isurrender ta sa Ginoo. Pangayuan ta patawad, pero ang pagpangay patawad hindi lang sa simbahan, dito sa aton kagalingon nga balay kag sa tiyon nga nakahimo kita sang sala, bisan diin kita makapangayo kita sang patawad sa Ginoo, hindi lang sa simbahan kag hindi sa aton nga pastor, ay ang iban kung makasala gani makantuan na ito sa ilang leader, kantuan na ito sa pare, kanto sa ilang dito mga pasensya. Mapasensya lang ikaw kung dito ka makanto sa pare kag mangayot pa to sa requirements kung paano ka mapasensya. Pero ang Ginoo ya nagatudlo sa aton nga whenever makaya sala kita, wherever we are,
no? Pero nami gid man ning approach kita sa Ginoo sa formal nga lugar, sa aton family altar, no, sa aton bedrooms, no, before ta matulog, mga moyo kita after ta gin-bless ang Ginoo sa may katulugon, mga moyo kita, no, before ta matulog, makikita sa kapatawaran sa itong mga sala, no? Worship anay kita, na worship Him that made heaven and earth. Okay? Our meetings for worship should be sacred. No, muna nga sa simbahan, sagrado. Muna nga wala ang istoryahanay sa negosyo, wala sang tanan nga ginahimo naton sa anong kadlaw, ipahigad ano na siya, ipadaplay no sa simbahan. Ipadaplay no sa na i-focus naton ang aton attention sa paghimaya sa aton manunuga. Precious occations. Siling niya, nothing that savors the unchristian, unloving spirit should be permitted to enter. For do we not a symbol to seek mercy and forgiveness from the Lord? Na. And the Savior has plainly said, with that judgment ye judge, ye shall judge. Who can stand before God and plead faultless character and blameless life? Why? Why? Only kita. No? Of course, mga kita ya patawad sa nasalaan ta. Pero kung nakasala tayo kay Pedro, hindi tayo magkanto kay Juan. Kaya dito tayo kay Juan, mga yan pasang pasensya. Oh. So, imo na ton, before ta magkanto kay Juan, ang nasalaan ta nga si Pedro, mga ayo ang nagtato pasensya kay Pedro. Pagkatapos, kanto kay Juan nga amo ang atong Ginoo. Ano? Potensya hindi. Bisan si Brother Mosquera nakasala ko sa iya, no? Bangon kay nakahambal ko sa iya. Makadto ko tuya kay Pedro, no? Or nakasala ko ka sa iya, makadto ko tuya kay Pedro, kay dito ko ya mangayo sang pasensya sa iya, kay siya lang ang makapasensya. Hindi na niya abot intindi sina, no? Ang himuon niya sa Ginoo, kadto kaya sa iya kay nakasala ka. Pagkatapos, nga ikapasensya sa iya, kung patawad ka na niya, dito mo i-finalize sa Ginoo. Ginoo, salamat nga gintandog mo si Brother Mosquera. Ginpatawad niya ako sa nahimo ko nga sala sa iya. Muna na, pasalamat ta sa Ginoo. Salamat Ginoo pa kayo, no? Pero before kita magkadto sa kay Brother Mosquera, kasi gabaga-baga pa to ang iyang kaakig. Hindi, mga muyo anay ta sa Ginoo, ni makatukon kay Brother Mosquera, kasi akig pa siya sa akon, ni tandugaan sa Ginoo nga makapaubos siya, makapatawad siya sa akon. Ti ang Ginoo nag-workout na una, ti pagkadto nakon to kay Brother Mosquera, kay gintandog naman siya sang balaan nga espiritu. No? Amo na yung mayang nga naman. Ngayon ka, unang pasensya sa Ginoo. Kag pangabayon ng Ginoo, nga tandugon siya. Nga pag-abot mo dito, willing siya, kag lo and behold. Willing na siya, kag malipay na siya. Ay, salamat, bisan nakahimo siya sang sala sa akon. Pero, ning ari man siya, nagpalapit man siya, ginako man niya, ngayon man siya pasensya. It is not kay Brother Mosquera nga pangununa, it was the grace of God, no? Na ginpatawad niya ako. So balik naman ko liwat sa Ginoo. Ginoo, salamat nga gintandog mo siya nga ginpatawad niya ako. Salamat man nga ginpatawad ko nimo una, no? Ginpatawad ko nimo una, no? So amo na ang dapat nato nimuon kung nagakilala kita sa aton Dios, hindi kita magpangayo sang pasensya sa tao nga wala ta nasalan. Dito lang kita sa nasalan naton kag sa Ginoo mismo. Kay siling sa Ginoo, as long as you have done this to the rest of this, my brethren, you have done it to me. Mateo 25:41. Siling nga dere, our meeting should be made intensely interesting, no? Sa simbahan. They should be pervaded with the very atmosphere of heaven.
kinahanglan nami gid ang aton programa, Brother Mosquera, sa simbahan. Kaya kung hindi maayo, nagaturog ang mga kauturan na wala nagasimba. Inablang attractive ang aton nga programa. Attractive kag enticing. Ano na enticing? Daw Kawiwili na. ma-inspired kita, daw ma-enjoy kita sa programa. Malipay kita. Ang programa sa pagsimaya sa aton Dios, sa pagsimba sa aton nga Ginoo. Ari pagidriyo kag medyo amo ni akon nga weakness. I am reminded of this mensahe, no? Siling niya, they should be pervaded with a very atmosphere of heaven. Let there be no long, dry speeches and formal prayers. Hindi gali maayo man nga haba ang aton nga wali. Muning weakness pero taas kaya magwali nga daan. Tapos ning ang pangamuyo man hindi kit kayo kwan hindi man mahaba, no? Depende sa sitwasyon. Kung papangamuyo ka opening prayer, di pangamuyo mo ang sa pag-umpisa sa programa. Kung papangamuyo ka closing prayer, amo na siya. Pero kung ipapangamuyo ka nga pastoral prayer nga pangabay kitya sa para sa kayuhan sa mga kautunan, amo na no? So hindi mayara man abi pangamuyo nga pangamuyo kag ang wali nga mahaba no? Hindi gali na siya advisable, no? Let there be no long dry speeches and formal prayers, merely for the sake of occupying the time. All should be ready to act their part with promptness, and when their duty is done, the meeting should be closed. This is offering to God acceptable worship. Salamat sini nga mensahe ako mismo na napadumduman. Pero para man sa aton nga tanan. Di ni makita ang kamaturan na record niya siya sa sulat ni Mrs. Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 5, pages 607 to 609. No, in Psalms 99:9 nagsiling, exalt the Lord our God and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy. No? So, ang katungdanan sang tao sa pagsimba sa Ginoo, ano nga niya siya? Worship God, for this is the whole duty of man. No? Amo ni ang bukos ng katungdanan sa tao, magtuman sa sugo sa Ginoo, mag-worship sa Ginoo, no? Ang disenyo abis ng Ginoo sa aton nga magsimba kita sa iya. Magsimba kita sa iya. Kung aton talupang doon ang sitwasyon, no? Bisan sa pagpanuga pa lang, gintuga niya ang tao last sa tanan niya nga pagpanuga. Kag sa pagtugas ang tao, wala niya ginhambalang nga magwa si Adan. Why? Nagkuha siya sa yabo, ginahimo niya nga pest, kag ginporma nga tao, bakyas pala, no? Sa una, we used to play in the river, maligo kami, may mga bakyas na dira sa kwan. Sige na porma namon na siya nga kung ano da mga shape na mga porma nga amon mahimo. Amo man ang ginimo sa Ginoo, nagkuha siya sa tong kolonon nga duta, kagin porma niya nga tawo, kagin hoypan niya sa gininawa. No, atong bla ma-imagine nga nang paano niya ginhoypan ti, no? Nga ginhoypan gid niya sa aton bing pag binagbinag, no, sa atong pagunahuna. Kung tapos niya ginhoypan, ano ang una nga nakita ni Adan? No? Ano ang una niya nakita? Oo. No?
Ti, wala kita lain na expectar, kung nagahigda siya dan, o kung ginpatindog niya, kung ginalipan niya sinamo, puhi, ang pamangkot ko sino ang una nga makita ni Adan sang pagmuklat niya siya matakang sa pagbaton niya sa iyang gininawa sa kabuhi. No, of course, atubang sila sang iya manunuga nga nagtuga sa iya. Ang una niya makita, amo ang iyang manunuga. Oh. Nga ginhimo to niya para nga wala siya lain na tagan sang pagpasalamat kundi ang iyang manunuga. Wala siya lain makita kundi ang iyang manunuga. Ang implication sini nga ginhimo ni sang Ginoo nga amo sini kay ang gindisenyo sang Ginoo nga ang tao unahon niya gid hatagan niya gid importansya ang iyang manunuga. Magahimaya siya, magasimba siya, magapasalamat siya. No? Iyang hatagan sang first priority ang iyang manunuga nga nagtuga sa iya, naghimo sa iya. No, so amo na ang mga implications sang mga Bible scholars nga wala siya masiling magwa si Adan kay pagwa niya base makita niya to ang no, wala man niya ginuna himo si Eva kay base pagwa ni pagbuhi ni Adan ang una niya nga tanawon si Eva. Pero the Lord is very, very good nga ginporma-porma ginya no, gin kuti-kutihan ginya kag pormahon nga tawo kag gin hatagan sang huypan sa gininhawa sa kabuhi kag ang tawo nahimo nga buhi nga kalag. No, siling padira sa 2:7 no, ang Hebro sang huyop sa ginhawa gitawag na siya nga Neshama. Ang ginhawa gid sang Dios ginhatag sa tawo. No, lain ang aton ginhawa kaysa ginhawa sang mga sapat sa ginhawa no sang ginhawa nga ginhatag sa Ginoo sa karbaw, kabayo, kanding lain. Ang ginhawa gid sang Dios ang ginhatag sa tao no talpang tabla kung ano kita ka pinasahi o pinasahi kita. Ang Bible commentary nag-aambal man nga sa paghatag niya sa iyang gininawa sa tao nagapakilala nga ning tanan man nga attribute nga ara sa Dios ginhatag niya sa tao. Ang Dios gamanan, ang Dios gugma, ara ginhatag niya sa tao. Ang Dios eternal, ginhatag niya sa tao. Ang Dios long suffering, all of these attributes nga ara sa Dios ginhatag niya sa tao. Ulay kamatayon, yes, pero nag-abot ang kamatayon bangon sang disgrasya natabo dito sa Garden sa Eden ang disgrasya sang disobedience. It caused them to sin. No? Muna nga, ang eternal life nga gindisenyo sang Dios sa tao nahimo lang 969 ang pinakalaba. Lipay na kita. Kita gani subong makalapaw ta sa 69 daw okay na. No? How much more kung makalapaw kita sa 900 o 900. Isa ako, tagaan ko sa Ginoo sang 10% na lang sa 900, 90, no? Lipay na kita karon, no? Pero ang Ginoo, ginaaman niya sa aton ang eternal life. Okay, now una nga nakita sang Ginoo sang tao ang iya manunuga. Amo na nga nagapainsindi nga hatagan naton priority no kung ang Dios sa aton tagsa-tagsa kaboy before kita magkadto sa aton mga aktibidades or anything aton ginahimo kag ginahandom sa kabuhi ihatagan ginaton ng Ginoo sang priority. No, so dira sa Matthew 6:33 tingnan siya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. No? Naman sa 1 Corinthians 10:31, saling nga whether therefore ye eat, or ye drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Oh, so, muna, ang rason nga tagaan ta nagasimpa kita sa Ginoo. Siling man na siya sa pugna, 7:14, no? Siling nga, worship God who made heaven and earth and the seas and the spring of all waters. No? So, why give kita sang mahimo kundi nga ang disenyo sang Ginoo amo ang pag-honor Him, worship Him, serve Him. No? Ano pag ginata? Sa Salmo, no? Salmo dira. Nagahambal na siya dira sa Salmo. Psalms 100. Sabi nga, give thanks unto the Lord. Come before His presence with singing. Unang pasalamat kita sa Diyos nga ginatagan niya kita sang tiun. Adlaw nga makapawa kita sa aton mga trabaho. Kay maka-focus kita sa aton kaugalingon sining isa ka adlaw nga pahuway kita sa pagsimba siya, sa paghimaya siya, sa pagkanta sa iya. Pagkanta manan mo, ining the most precious worship nga gina-treasure sa Ginoo, nga ginakalipay sa Ginoo, nga ginahatagan niya sa importansya ang pagdayaw sa iya pinaagi sa pagkanta. Damo nga klase ang pagdayaw sa Ginoo, pero ang pagkanta amo ang bisan ang kanta binagamit sa Ginoo nung gahom sa mga katawan batok sa kaaway. Muna nga kadamo ko naka-experience siya sa akong nga pag-serbisyo for 26 years now. Nga as district pastor nga ang mga demonyo naga-testimony nga sa kanta naton na hadlok sila. Kung nagakanta kita, kung nagadayaw kita sa Ginoo, nga ara ang ngalan sa Ginoo, gapalagyo ang panulay. Kanta naton nga ara sa Ginoong Hesus, no? Mga moyam kita nga ara sa Ginoong Hesus, ang ginakahadlokan sang panulay, ang pagdayaw sa Ginoo, nga nagakanta kita nga ara si Ginoong Hesus. Kaya ang ngalan ni Ginoong Hesus ang ginakahadlokan sang panulay. Kaya amo ni nga ngalan ang nagperde sa ila leader, no, sa ila nga tanan dito sa krus. Ang Hesus nga nagpalansang sa krus, nga nagdaog para sa nga nagtalos ang aton nga kalautan para nga mapatawad kita kag makaangkon kita sang kaluwasan, no? Ang ngalan ni Hesus, no? So wala siya, no? So kanta, no? Pero isang ginsulong ang mga Israelano, no? Mga taga-Huda sa panahon ni Josaphat. 3 ka nasyon nagsulong. Wala sila iban nga armas. Ang instruction sa Ginoo, atubangan sila. Hindi kamo pangabudlay. Tanawan lang ninyo sila, pero magdayaw lang kamo sa Ginoo. No, magdayaw lang kamo sa Ginoo. No, magkanta lang kamo ya, magdayaw lang kamo sa Ginoo, and the Lord will fight for them. Ang Ginoo nagpakit-away sa kaaway, samtang ang mga Israelanon, no, nagakanta lamang sa pagdayaw sa Ginoo. Una nga ang importante, dayawon tagid ang Ginoo sa pag-amba sa iya, sa pagpangamuyo sa iya. Hatagan tagid ang importansya, no? So, sa katapusan, amo ni ang iya nga conclusion or summary, no? Siling niya, we will worship God. To worship God is to honor Him, no? Ang pagsimba sa Dios amo ang paghimaya sa iya, pagpasidungog sa iya. And to honor Him is to love Him.
hindi na ito may muna kunula kita nagahigugma siya. Kag to love Him is to serve Him. No? Tapos, nagaservisyo kita nga matutom sa Ginoo. To love Him is to know Him. No? Para sa ang pagigugma kuno sa Dios, ang pag-worship sa Dios, no? Para sa mga nakakilala na sa iya, para sa mga membro sa iya nga iglesia, sa Seventh-day Adventist Church, ang mga pagserbisyo sa iya. Pero para sa mga kauturan, ka mga kabyanan nga wala pagising bugos, nakatalupangon sang grasya, sang Ginoo, sang kamaturan. To love Him is to know Him. No? Ang paghigugma sa Dios, amo ang pagkilala sa iya, pagkilala sa iya nga plano sa atong kaluwasan, pagkilala sa iya sa mga tsansa nga ginahatag niya sa aton, gina-offer niya sa aton, no? Kag pagkilala sa iya nga paano naton siya batunon subong aton Dios nga manluluwas, no? Kag ang pagkilala sa iya amo ang pagpadayon sa pagpamati sa aton pagpangwali. Ang pagpakilala sa iya amo ang pagpadayon sa pagtuon sa iya puno, no? So amo na to love Him is to know Him, no? May kanta sina, hindi na ako malipatan ang theme song, no? Sang speaker namon dito sang may spiritual may week of prayer kami sa Western Mindanao Academy, no? Ang mga classmates kan ko, graduates ko, kung kadumdum pa kamo nga nagasiling. So to know Him is to love Him, and to love Him is to know, and to love Him is to follow, to follow Him. So amo na, no? So kabay nga mga kabyanan naton, kilalahon naton ang Ginoo, sundon ta ang iya mga kilalahon ta ang iya mga kamaturan, iya mga kasuguan kag sundon naton ini. So pero para sa aton mga co-graduates, 1985 graduates of Western Mindanao Academy, no? Bisan diin kita makanto, no? Kag kun diin na kita nga mga lugar nga mga nasyon nagkaladto, padayon kita kag mangin pagpakamayo kita sa bulaton sa Ginoo, kag mangin pagpakamayo kita sa pagbulig tapos sa bulaton sa Ginoo, kay may isa lamang kita ka destinasyon, kag makita kita dito sa langit nun nga puloy-anan nga ginaaman sang Ginoo para sa mga matarong, lalo na sa aton mga kauturan sini nga iglesia, sini nga distrito, no? Kag sa aton tanan nga mga kauturan nga membro sa Seventh-day Adventist Church, no? Magkita kita sing tingog sinang langit nun nga puloy-anan ginaaman sang Ginoo para sa mga matarong, no? So happy Sabbath, and God bless us all. Magapangamuyo kita, ginapasalamatan na namon ikaw, Ginoo, sa sining kaagahon nga ikaw nagapakamayo sa amon, naghatag sa amon sinitiyon nga kami nakapamalandong sa imo pulong, kabay ang amon natunan kag ang mga kabaturan, mga maayong bagay nga amon natunan siningaga, amon igakabuhi kag mangin giya namon sa pagkinabuhi nga matarong, mag-alagad kami sa imo, magaserbisyo kami sa imo, labi na gid sa pagbulig tapos sa bulaton. Ang mga bagay sini nga kalibutan umalagi lamang, ang kalipayan sini nga kalibutan kag ang kamanggaran sini kalibutan temporaryo kag umalagi. Apang o Dios, ikaw may ginaman nga puloy-an, may ginaman nga kabuhi nga dayon para sa itong mga tao nga malipayon kag matutom, nagaalagad sa imo kag sakdag, nagapangabudlay, nagasakdag sa imo nga bulaton. Isa kami sa pagpakamayo, gamita kami nga epektibo sa pagbulig tapos sa bulaton sini nga duta. Salamat sa pagsapat mo sa amon pangamuyo. Ugay kami sa may panglawas kada adlaw, klase kami sa amon mga problema, amon mga sala kag amon mga sakit para nga sang bugos magamit kami nimo sa pagtapos sa bulaton. Salamat o Dios
sa pagsabat mo sa amon pangamuyo, patawara ang amon mga kalautan. Amon ini ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Hope Radio 103.1 FM from San Jose de Buena Vista, Antique. Still tune in for more understanding of God's revelation.